Mga kapatid sa panampalatayang Islam, may katanungan po dito mahalaga. Isa sa mga nag-viral na video, at ang katanungan na ito ay may mga grupo ng mga Muslim na talagang hindi ko alam kung balik Islam ba sila or born Muslim. Ang mahalaga, dear Muslims, na nag-aalaga ng isdang hito. Yung hito na isda, no? Meron silang hito, no? Which is hito farm. At ayon sa report ng vlogger na yun, pinapakain nga nila ng yung mga isdang ito ng karne ng baboy o mula sa baboy. At ayon sa kanila, ito ay walang problema o ito ay halal kasi nga merong silang proseso. Pagkatapos nilang hulihin, may proseso sila. So para po maging malinaw sa lahat, ay sabay-sabay po natin panuorin yung video na ito. Okay? So dito sa podcast natin, bago natin sagutin at linawin yung usapin na ito, inshallah. So are you ready? Okay, so let's watch. 1, 2, 3. Ano po to? Soup number 6. Ano naman? Baka? Tupa po to? Yeah, baka. Baka? Baka eh. Baka eh. So, walang gusto na Baka eh. Nalasawa na ka. Masarap pa. ito ay Ganyan po ito. vlog ni Supo TV10. Yan. Masarap? Masarap. Ano? Hindi po, okay na po to. Puro sariwa, almusal po ng mga kapatid natin Muslim. From the farm. Okra, talong. May soup number 5. Ang galing. Fresh from the farm. Ano po yan? Buro. Buro. Yaman. Masarap. Ay, si Brother Yusuf. Anak mo, brother? Sa pangalawa. Sa pangalawa. Kami yung sa Ito pong dalawa, luluto nyo rin, no? Lupa. Ang galing. Tapos si brother, may alaga rito na mga hito. hito. Yan, no? Ang mga kapatid natin Muslim, alimbawa, hito, nakakain ng karne ng baboy. Wala pong problema yon. Wala pong problema yon. Makakain pa rin nila yung hito. Dahil meron naman pong paglilinis na tinatawag 3 days bago ibenta yung hito o 3 days bago kainin yung hito. Ang pagkakaalam ko, halal na po siya. Kaya nung mga nagsasabi, ba't daw pinapakain ng baboy yung mga hito? Wala pong problema yun sa mga kapatid natin Muslim. Okay? Makikita natin yung mga iba't ibang comment dito, samot-saring comment, may mga iba negative, may mga iba na positive naman, iba naman ay halo-halo reaction mula sa ating mga netizen, mashallah. Okay. Ayan mga kapatid, no? Malinaw sa video na ito na mayroon silang hito farm. Tapos yung pinapakain according sa report, pinapakain ng baboy. So, sagutin natin inshallah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain na ba'd. Assalamualaikum mga kapatid sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Mahina lang yung boses natin ngayon dahil nandito tayo sa office habang wala pang client. Tayo ay sumagot ng mga katanungan at pag-usapan yung mga iba't ibang issue under the sun. So, yung tanong na itong kanina ng mga kapatid natin ay napakahalagang tanong sapagkat ito ay kabilang sa mga masiselang usapin ng at'imah, ng pagkain at saka ng ahkam al-jallala sa sharia. So, ang tanong ay kung ang mga isda tulad ng hito ay pinapakain ng kanilang baboy o pagkain na mula sa baboy, magiging kabilang ba ito sa usapin ng jallala? Di ba? At ano ang hatol dito sa Islam? Okay.
So, yung pag-usapan natin yung mga hatol, yung hatol pala rather, sa mga isdang pinapakain ng baboy. Ito ba ay jallala? Okay. Oh, by the way, ano ba ang ibig sabihin ng al-jallala? Jallala. Okay? So, ang jallala ay hayop na ang karamihan ng kinakain nito ay najasa o karumihan. Tulad ng dumi, tulad ng bangkay, carcass sa Arabic term, sa English term, o maruruming bagay hanggang sa magbago. Ano yung magbabago? Magbabago yung amoy, magbabago yung laman, o kalidad ng karne nito because of what they eat. Okay? At sa hadith na tungkol sa jallala, ito ay naiulat mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallala fil ibili ay yurkaba alaiha aw yushraba min albaniha. Rawahu Abu Dawud at Tirmidhi. Ipinagbawal ng Propeta sallam ang jallala ng kamilyo na sakyan o inumin ang gatas nito. Okay? Tulad po ng ating sinabi, ang ibig sabihin ng jallala, ito yung karamihan, hayop na kung saan karamihan ng kinakain nito ay najasa, ay marumi. No? Tulad ng dumi, bangkay, o maruming bagay. At hanggang sa magbago nga yung amoy nung hayop na yon at saka yung laman nito at saka yung kalidad ng karne nito. So yun ang jallala. So ipinagbawal ng Propeta lamang jallala ng kamilyo na sakyan o inumin ng gatas ito. At sa ibang riwaya, nahaan aklil jallala. Rawahu Abu Daud. Ipinagbawal niya ang pagkain ng jallala. Ito ay pangkalahatan, no? Okay. So ang tanong, pasok ba ang hito o isda rito? So ang kasagutan, oo. Maaaring mapasok sa usapin ng jallala. Maraming fuqaha o jurist ang paliwanag na ang hatol ng jallala ay hindi lamang para sa kamilyo o manok, kundi para sa anumang hayop na halal kainin, ngunit ang karamihan ng kinakain nito ay najasa. Kaya kung ang hito ay regular na pinapakain ng karne ng baboy, blood meal o haram najis waste, at ito ang dominanting pagkain nito, ito ay pumapasok sa usapin ng jallala. Understood? Okay. Si Imam Ibn Qudamah rahimahullah sa Al-Mughni ay nagsabi, ang jallala ay bawat hayop na karamihan ng pagkain ay najasa. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi, kapag nagbago ang amoy o laman ng hayop dahil sa maruming pagkain, ito ay makruh o ipinagbabawal kainin hanggang linisin. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagwika, kung hayop ay pinapakain ng najis na bagay at naapektuhan ng laman o amoy nito, hindi ito kinakain hanggang pakainin muna ng malinis na pagkain sa loob ng ilang panahon. Okay, yun yung proseso ng paglinis ng jallala. So anong hatol sa pagkain nito? So may dalawang pangunahing sitwasyon. Una, paminsan-minsan lamang nakakain ng najis o ng haram feed, ngunit hindi dominant. Okay, so dito, ang hatol dito, sabi ng mga ulama, pinapayagan pa rin kainin. Pangalawang sitwasyon, karamihan ng pagkain ay baboy o najasa at naapektuhan ng hayop. Yung hayop na pinapakain. So ito ay nagiging jallala. So kapag naging jallala, ano ang gagawin? So ang mga fuqaha ay nagsabi, ang hayop ay dapat ihiwalay, no? Yung hayop na yun ay dapat ihiwalay at pagkatapos pakainin ng malinis na pagkain hanggang mawala ang epekto ng najasa. At ito ay tinatawag na istihbasul jallala, quarantine o purification period. Okay? So ang tanong, gaano katagal? So walang eksaktong bilang sa Quran o Sunnah, ngunit binanggit ng mga fuqaha, no, yung manok ayon sa mga fuqaha ay 3 araw yung itatagal na quarantine for purification food. Pagdating sa 2 or kambing ay 7 araw yung quarantine, at pagdating naman sa baka o kamilyo ay 40 days ang quarantine or purification period. Ang isda ay hanggang mawala ang epekto ng najasa. So ang batayan upang tapos na at kung makatapos ang quarantine ng hayop ay mawala ang masamang amoy, mawala ang epekto ng maruming pagkain at bumalik sa normal ang laman nito.
So, mahalagang paglilinaw, kapatid, no, na hindi otomatikong nagiging haram magpakailanman ng isda. May ilang tao na nagsasabing kapag nakatikim ng baboy ang hayop, haram na ito habang buhay. So ito'y hindi tama ayon sa karamihan ng mga fuqaha, sapagkat ang pagbabago ng feed ay nakapagbabalik ng kalinisan ng hayop basta mawala ang epekto ng najasa mula rito. Ngunit ano ang mas mainam? Ang Muslim ay dapat umiwas sa kahina-hinalang pagkain, umiwas sa maruming industriya at sadyang paggamit ng haram feed kung may alternatibo naman. Kasi sinabi ng Prophet sallam, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi." Rawal Bukhari wa Muslim. Sino mang umiwas sa mga kahina-hinalang bagay ay pinangangalagaan niya ang kanyang din at dangal. Malinaw? So bilang buod sa mga usapin na ito, so kapag ang hito ay pinapakain ng baboy, pasok ba ito sa jalala? Oo, kung ito ang dominanting pagkain. Haram na ba agad kainin? Kung naapektuhan ng laman, amoy at dominant ang najasa? Oo, pansamantala. Maari ba bang maging halal muli? Of course, kapag pinakain muli ng malinis hanggang mawala ang epekto. So ano ang mas mainam? Iwasan ng mga farm na gumagamit ng haram najis feeds kung may alternatibo. Ano ang batayan? Mga hadith tungkol sa jalala at paliwanag ng ating mga fuqaha mula kanina. So bilang pangwakas sa paala, kapatid, ang Islam ay relihiyon ng kalinisan, ito ay relihiyon ng kadalisayan, at ito ay relihiyon na maingat na pagkain. Hindi lamang masarap ang tinitingnan ng Sharia dito, kundi ang pinanggagalingan, paraan ng pagpapalaki at kalinisan ng kinakain. Kahit sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." O sangkatauhan, kumain kayo ng nasa lupa na halal at mabuti, na kung saan ito yung tayyib. Okay, na kung ang mga isda tulad ng hito ay karamihang pinapakain ng kanin ng baboy o najasa, ito ay maaaring makapasok sa usapin ng jalala. At kung naapektuhan ng laman o kalidad nito, hindi ito dapat kainin hanggat hindi ito nililinis sa pamamagitan ng pagpapakain ng malinis na pagkain sa loob ng sapat na panahon. So hopefully meron tayong natutunan sa controversial issue na ito at contemporary issue. So Allah wala miswab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share.